At sa ikalimang yugto, pinapakita ang unang pag-atake ni Baimenjun. Kikendo, Tide Soaring. Sigaw na banggit ni Baimenjun sa kanyang pag-atake. At biglang naglabasan muli ang mga komento mula sa ating mga manunood. Yan ay nakakatakot, isang pag-atake at naalis ang ulo ng isang 300 taong demonyong hayop. Magaling si Mengjun. Siya ang lalaking mahal ko. Kakaiba. Gumagalaw ba muli ang ulo ng halimaw? Mengjun, mag-ingat ka sa likod mo. Intense na banggit ng mga manunood. Buhay pa rin ang halimaw. Uri ba ito ng generation ability? Iba ang kanyang anima power kumpara noon. Kikendo, Open the Mountain. Sigaw sa pag-attack ni Baimenjun. Napaka-impresibo naman yan. Mas maganda ito kaysa sa mga effects sa pelikula. Sambit ni Chumo. Kikendo, Break the Sea. Genjin's Word Knack, The Moon Falls. Sigaw sa lahat ng pag-atake ni Baimenjun. Habang nakaupo na mamangha at nanunood pa rin si Chumo habang kumakain sa lahat ng pag-atake ni Baimenjun. At naglabasan muli ang komento mula sa manunood. Ito bang halimaw ay isang manlilinlang na player? Seryosong sugat na 12 beses, ngunit patuloy pa ring buhay, ito'y kahanga-hanga. Hirap na talaga si Baimenjun, kung ako siya, baka magwala na ako. Gusto ko sanang sawayin si Ginoong Baimenjun dahil sa kanyang kahinaan, habang ang halimaw ay patuloy pa ring buhay, malakas matapos ang lahat ng away. Pero nang tignan ko si Chumo, pinili kong manahimik. Ikumpara at masaktan. Talaan ng mga nangyari kay Chumo, supot ng mga chips ng patatas ay nakain na niya lahat, magandang laban iyon. Komento ng mga manunood. Hindi po ba talaga matatalo ang halimaw na ito, Ginoong Jisheng? Tanong ni Miss Kelly. Ang mga demon beast na sobrang bilis mag-regenerate ay isa sa pinakamahirap labanan. Kung hindi mo ito agad mapapinsala, hindi mo rin ito matutumba. Sa pangkalahatan, kailangan ng ilang mga practitioner na may parehong antas na sabay-sabay na sakupin ang halimaw at sa gayon ay magkaroon ng tunay na pagkakataon na patayin ito. Si Baimenjun ay isang napakadakilang talento. Bagamat isa lamang siyang practitioner na may katamtamang kwalifikasyon at walang sistematikong pagsasanay, kayang ipakita niya ang kapangyarihan na hindi mas mahina kaysa sa 4 na pangunahing disipulo ng paaralan. Kung siya ay nabuhay noong sinaunang panahon kung saan malawak ang anima, ang kanyang mga tagumpay ay hindi matutumbasan. Sayang dito na yata magtatapos ang kanyang kwento. Paliwanag ni Ginoong Jisheng. Ang aking anima, unti-unting nauubos. Pati ang aking pisikal na lakas, nasa limit na rin. Mamamatay na ba ako dito? Hindi ako susuko kailanman. Sa dulo ng dharma, kapag ang anima ay nauubos na, susundan ko pa rin ang yapak ng sinaunang mitolohiya. Ginugol ko ang buong kayamanan ng pamilya, dinaanan ang lahat ng uri ng pagsubok at pasakit, hanggang sa natagpuan ko ang tunay na paaralan para maging isang immortal na practitioner. Mayroon akong isang pangungusap na komento, kakulangan sa kwalifikasyon, hindi tamang panahon. Subalit ako ay hindi matitinag. Kapag ako'y naharap sa isang sagabal, pinagbabalik ko ito gamit ang aking espada. Lumalaban ako para sa kapalaran, inaangkin ang bawat pagkakataon, at kinukuha ang kayamanang gamot. Tinangka ko at nagtagumpay ako sa kwalifikasyon na maging tagapagligtas ng mundo. Naghanda ako ng mga bayad na taga-suporta ng maaga upang mangakit ng manonood mula sa iba't ibang studio. Ginawa ko ang lahat ng ito at hindi ako nadarama ng anumang pagkukulang. Kailangan kong labanan ang aking landas upang maging isang immortal na practitioner, isang hakbang na mas mabilis ay magpapabunga ng tagumpay. Tanging sa pamamagitan ng pagkakataong ito, maari kang tayo sa tuktok. Paano ako maaaring mamatay dito ng madali matapos kong mapagtanto ang lahat ng mga kasanayang ito sa paggamit ng espada sa pamamagitan ng maraming pagsubok? Ako'y nakatsamba at napulot ang isang alamat na lihim na sining sa pamamagitan ng pagkakataon. Malamang na ito'y magdadala ng panganib sa akin. Ngunit ngayon ang tamang panahon. Sambit mula sa isip ni Baimenjun. At buong lakas na umatake si Baimenjun sa huling pagkakataon. At sa pahinang ito pinapakita ang ating si Chumo na manghang-mangha sa effects na nakikita niya sa laban ni Baimenjun. Wow, ang laki ng espesyal na effects. Ito ba ang kanyang tunay na lakas? Kakaiba, bakit wala pang anumang kilos o tunog, nasaktan ba siya? Maaring mas mabuti nga na magpunta ako at tingnan.
Pare, okay ka lang? Tanong ni Chumo. Okay lang ako. Sa wakas natalo ko ang halimaw na ito. Banggit ni Baimenjun. At biglang, hindi maaari. Ang halimaw ay hindi pa patay. Banggit muli ni Baimenjun na nauubusan na ng pag-asa. At biglang umatake muli ang halimaw na parang walang nangyaring pinsala. At ito ay sinalag lamang ng ating si Chumo nang walang kahirap-hirap. At nagawa pang tanungin si Baimenjun ng relax na relax. Pasensya na, pwede bang ulitin? Hindi ko nakuha ng mabuti ang sinabi mo. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli.